Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on, self-partnered o yung iba ngayon, yung mga tipong nagpapaka-syunga pa rin sa pag-ibig. Ako po muli si Red. Kung bakit ko sinabi yung word na iyon guys, nako naman sigurado marami na naman makaka-relate sa ating kwentuhan na atin pong naitala sa ating Red Diaries sa episode na ito. Isa pong masasabi nating espesyal na handog ngayong bago mag-Pasko o pagkatapos ng Pasko, basta ngayong holiday season, ang kwentong akda po ng ating kaibigan na si Draven Black hango sa tunay na karanasan ng mga nag-send sa ating Red Diaries 2021@gmail.com. Sa episode nating ito, pwede kang mainis or pwedeng hindi ka mainis. Kaya yan ang inyong abangan at pakinggan. Kwento ni na Sebastian at ni Laura dito lamang sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries. Kahit magmumukhang tanga si Laura sa kanyang gagawin, siya na mismo ang nagpunta sa bahay ng boyfriend niyang si Sebastian para magmakaawa rito. Matagal na kasi silang may hindi pagkakaintindihan nito at napapadalas na rin ang kanilang bangayan at tampuhan. Hanggang kinagabihan lang, bigla itong nag-chat sa kanya na nakikipag-break na ito. Madaling araw na nang mabasa ni Laura iyon dahil maaga siyang nakatulog kagabi. Kaya naman pagkabasa pa lang sa mensahe, hindi na siya naghilamos pa o kumain man lang. Agad siyang nagbihis at bumiyahe ng kalahating oras para mapuntahan ang bahay ng lalaki sa QC. Pagkapindot niya sa doorbell, mahigit 5 minuto ang hinintay niya bago may nagbukas nun. Mabilis tuloy na kumabog ang dibdib niya lalo at nang masilayan si Sebastian na nagpakawala ng patay na titig sa kanya. Agad siyang yumakap dito at hindi na pinigilan ng mga luha. Babe, ano bang problema? Bakit ka biglang nag-chat ng ganun? At naramdaman niya ang paghawak ng lalaki sa kanyang mga kamay at tinanggal ang pagkakayakap niya rito. Tinalikuran lang siya nito at naupo sa sofa. Sinarado naman niya ang pinto ng apartment nito at sinundan ito sa kinauupuan. Babe naman, please. Huwag mo naman ako tatalikuran ng ganun. Tell me what happened. Bakit bigla ka nakikipag-break? Ano naman bang nagawa ko? Tapos na tayong dalawa, Laura. Please lang kalimutan mo na ako. Sa tingin mo ba ganun lang kadaling gawin yon? Sebastian naman. Bakit ba kasi hindi mo ko diretsuhin? Lagi mo na lang ako pinag-iisip tapos sinasaktan. Sa pagkakataong iyon ay napahagulgol na siya sa harapan ng kanyang dating karelasyon. Pero tila wala pa ring pakialam ang lalaki sa kanya. Nagawa pa niyang lumapit at lumuhod sa harapan nito. Sabay sabing, alam ko may mga pagkukulang din ako bilang girlfriend. Pero ginawa ko naman lahat para mapasaya ka. Yung sahod ko nga ibibigay ko na sana sa nanay ko para pampatayo niya ng negosyo. Pinilit ko talagang ipunin para maibili ka lang ng laptop na gusto mo. Tapos yung konting savings na para na lang sana sa sarili ko, nilalaan ko pa para sa'yo. Para lang mapuno ng pagkain at grocery yung ref mo. Para hindi ka na nagugutom. Hindi pa kasali dyan yung mga binibili kong damit at sapatos para sa'yo. Para makasabay ka rin sa forma ng mga mayayaman mong barkada. So sinusumbat mo sa akin lahat yan, Laura. At napalunok siya ng laway at umiling. Pagkatapos ay mabilis niyang hinawakan ang mga kamay ng lalaki. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Pinapaalala ko lang sa'yo lahat ng mga nagawa ko bilang girlfriend mo dahil sa tingin ko mukhang hindi mo na pinahahalagaan lahat ng ito. Parang baliwala na lang ako sa'yo ah. Parang ako na lang lagi yung nag-e-effort sa relasyong ito. Ang yapang mong magsalita. Pinamumukha mo ba sa akin na mahirap lang ako?
Na nagmumukha lang akong kawawa kung wala ang pera mo? Ano ka ba, Sebastian? Wala akong sinasabing ganun. Iba naman ang pagkakaintindi mo eh. Eto ka na naman. Ang sinasabi ko lang, parang wala ka ng pinapakitang effort sa relasyon nating dalawa. Ako na lang lagi ang kumikilos at nagbibigay tapos lagi mo pa akong inaaway. Yan ang lagi mong ginaganti sa akin. Konting ano lang, galit ka na agad. Ano ba kasi yung nagiging problema? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Sabihin mo lang sa akin para mapag-usapan natin ng mabuti at mahanapan natin ng solusyon. Wala na tayong dapat pag-usapan dahil inaamin ko na. Hindi rin ako naging mabuting boyfriend sa'yo. Ayun na nga eh, lagi kitang sinasaktan, pinapaiyak. Hindi ko deserve ang isang mabait at mapagmahal na tulad mo. Kaya please Laura, kalimutan mo na ako. Ngayon palang lumayo ka na. Huwag mo nang saktan palalo ang sarili mo sa pagmamahal mo sa akin. Dahil hindi ko kaya suklian yun. Mas tumindi ang pagragasa ng mga luha ni Laura. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa mga kamay ng lalaki habang patuloy na nagmamakaawa rito. Ganun lang ba yun, babe? Ha? Sa haba na pinagsamahan natin? Sa ganung paraan mo na lang tatapusin ang lahat? Hindi man lang ba natin to pag-uusapan para maayos nating dalawa? Alam ko may mga pagkukulang ka rin pero hindi naman ako tumitingin dun eh. Sebastian, willing naman ako bigyan ka ng chance. Hindi ako magsasawang bigyan ka ng chance. At sana ganun din ang gawin mo sa akin. Please, babe, wag ganito. Sinasaktan mo lang lalo ang sarili mo sa sinasabi mong yan, Laura. Hindi na kita kayang mahalin dahil ayaw nga kitang saktan at ayaw na kitang nakikitang nasasaktan. Okay lang kahit masaktan ako. Sige na, kahit bugbugin mo ako, kahit ikulong, igapos. Okay lang sa akin yun, Sebastian. Saktan mo ako sa lahat ng paraang gusto mo basta wag mo lang akong iwan. Sige na, mahal kita. Sobrang mahal na mahal. Hindi ko kayang mawala ka. Please, wag mo akong iwan, babe. Wag mo akong iwan, hindi ko kakayanin. Kailangan nga kitang hiwalayan, Laura. Dahil buntis na ang asawa ko. Sa pagkakataong iyon ay tila umurong ang dila niya at tumigil ang mundo. Hindi na siya agad nakapagsalita. May ilang segundo siyang napatitig sa lalaki at bahagya na ring lumuwag ang pagkakahawak niya sa mga kamay nito. Anong sinabi mo, babe? At napahinga ng malalim si Sebastian bago ibinuka ang bibig. Sorry, Laura. Panimula nito. Ang totoo, pangalawa lang kita. Bago pa man tayo magkakilala, may live-in partner na ako. May mga bagay na hindi lang kami pinagkaintindihan noon kaya napilitan lang ako maghanap ng kaligayahan sa iba. Kaligayahan na hindi niya nalalaman. Nung makilala kita, aaminin ko namang napasaya mo ako ng husto. Naibigay mo sa akin yung mga bagay na hindi naibigay ng asawa ko. At kabilang naroon yung luho. Kung alam mo lang, Laura, sobrang minahal din kita. Isa ka sa pinaka-sweet na babaeng nakilala ko. Pero ngayon nga ayaw na kitang saktan. Hindi ko na rin kayang lokohin ka habang binibigay mo sa akin yung lahat. Niluluhunod na ako ng konsensya, Laura. Kaya ngayong alam mo na. Please, sana layuan mo na ako. Kalimutan mo na ako. Kunwari di na lang tayo nagkakilala. Mag-move on ka na sa akin. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Laura. Muli siyang napahagulgol ng iyak at masumigpit pa
kesa kanina ang pagkakahawak niya sa kamay ng lalaki. Ginawa mo akong kabit? Nauutal niyang sabi. Hindi lang yun, Laura. Buntis na rin ang live-in partner ko. Kailangan ko nang ituwid ang mga pagkakamali ko at marapat na panagutan siya. Hindi rin pwedeng iwanan ko siya at saka yung batang dinadala niya. Sobrang sama ko naman kung ganun, di ba? Pero sa'yo, alam kong sobrang sama ng nagawa ko at alam kong hindi rin sapat yung paghingi ko ng tawad para mawala yung sakit na idinulot nito sa'yo. Kaya pinakikiusapan kita, Laura. Mula ngayon, kalimutan mo na ako. Lumayo ka na sa akin para madali kang makapag-move on. Laura, sorry. Sobrang sorry talaga. At hindi na niya napigilan ang emosyon. Pinagsasampal niya ang lalaki at pinagsusuntok ang mga braso nito. Napapikit na lamang ang lalaki roon habang nakasandal ang ulo sa sofa. Hinayaan lang siya nito na pagsasampalin ng mukha nito at pagsusuntukin ng braso, dibdib at ulo at hindi na niya nilabanan pa dahil naisip nitong nararapat lang iyon bilang parusa sa panloloko nito kay Laura. Hayop ka, Sebastian! Hindi mo lang ako ginawang tanga. Ginawa mo rin akong kabit. Ako pa ngayon lalabas na masama. Lalo na sa mata ng asawa mo kapag nalaman ng iba na pangalawa mo lang ako. Hindi niya tinigilan ng lalaki hanggang sa inawat na siya nito at niyakap ng mahigpit. Sa pagkakataong iyon ay napaluha na rin ito. Sorry, Laura. I'm really sorry. Naging masama akong boyfriend sa'yo. Hindi na dapat kita inayaang mahulog sa akin nung una pa lang. Patawarin mo ako, kasalanan ko lahat. Kaya hayaan mong karma na ang magparusa sa akin. Bukas na bukas din, aalis na ako rito, Laura. Uuwi na ako sa probinsya namin kung saan nakatira yung live-in partner ko. At doon na kami magsasama at magbabagong buhay. Ayusin ko na ang buhay ko lalo na't magkakaanak na kami. Kaya sana maintindihan mo. Kahit hindi mo tanggapin pero patawad ulit. I'm very very sorry, Laura. At patuloy pa ring sinampal-sampal ni Laura ang lalaki hanggang sa mamula na ang pisngi nito. Nang magsawa na siya, muli naman niya itong niyakap at hinalik-halikan pa sa pisngi. Naiintindihan ko. Dapat lang talaga na ayusin mo na ang sarili mo kapag umarap ka na sa tunay mong asawa. Hindi mo dapat siya niloloko. Kaya dapat gawin mo ang sinasabi mo. Kaya kahit masakit para sa akin, tatanggapin ko ang pag-alis mo, Sebastian. Para na rin sa ikabubuti ng magiging pamilya mo. Pero bago mo ako paalisin, sana naman bigyan mo ako ng kahit konting sandali para halikan ka. Huling halik ko na ito sa'yo. Dahil pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Sana pagbigyan mo na ako. At hindi na nagsalita ang lalaki roon. Pero nakita niya sa mga mata nito na tinatanggap nito ang gusto niyang mangyari. Kaya naman sa natitirang sandali niya roon, ibinigay na niya rito ang pinakamatamis, pinakamainit at pinakamalalim na halik habang mahigpit na nakayakap sa katawan nito. Niyakap na rin siya ng lalaki at tinugon ang kanyang halik. Hinagod-hagod pa nito ang kanyang likuran habang naging banayad ang pagyakap nito sa kanya. Mahigit kalahating oras silang nasa ganoong pwesto bago kusang kumala si Laura at tumayo na mula sa pagkakapatong sa lalaki. Hinaplos niya ang mukha nito at nagpaalam na ng maayos dito. Salamat sa closure, Sebastian. Paalam.
at good luck sa magiging pamilya mo. Umiiyak ng sabi rito at pagkatapos ay tinalikuran na ang lalaki. Nagpasalamat din ang lalaki sa kanya at humingi ng tawad muli, pero hindi na siya sumagot doon. Ayaw na niyang humaba at maulit ang kanilang usapan. Lumabas na lamang siya ng pinto at doon na ibinuhos ang pagragasa ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nang makauwi siya, hindi na muna siya lumabas ng kwarto. Maghapon siyang nagmukmuk doon habang binabaha ng luha ang buo niyang silid. Sa labis nga niyang pag-iyak, nakalimutan na niyang kumain ng almusal at tanghalian. Nang medyo mahimasmasa na siya sa hapong iyon, doon na lang niya naalala ang pagkain. Bumili na lamang siya ng ulam at kanin sa katabing karinderya at nang mabigyan na ng laman ng tiyan, nagkulong muli siya sa kwarto para umiyak at magmukmuk. Di na sana kita nakilala. Hindi na sana ako lumapit. Sa loob ng mahigit isang linggo, ganoon lang ang ginawa niya. Hanggang sa siya na mismo ang nagsawa. Sa pagkakataong iyon, parang naubos at wala na talaga siyang mailuha. Doon lang din niya naalala na malapit na rin pala ang Kapaskuhan. 5 araw na lang bago sumapit ang ika-25 ng Disyembre. Sa mga araw na ito, dapat ay nagsasaya na siya. Dapat nga'y nilalagyan na rin niya ng dekorasyon ang kanyang apartment gaya na ginagawa niya tuwing sumasapit ang Burr months. Dapat ay nagbabalot na rin siya ng mga regalo na kanyang ipamimigay sa kanyang mga kaibigan, pamangkin at iba pang kamag-anak. Pero lahat ng iyon ay hindi niya nagawa ngayong taon. Masyadong naging matindi ang epekto sa kanya ng breakup nila ni Sebastian. Kaya naman pati ang favorite holiday niya ay nawala na rin sa kanyang isipan. Hindi na rin niya nagawa ang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa tuwing Pasko. Parang ang lungkot tuloy ng pasok ng Pasko ngayon sa kanya at sa lahat ng mga kwarto sa apartment building na iyon, yung sa kanya na lang ang wala pang dekorasyon. Sa sobrang gulo rin ng mga gamit niya sa loob, sa katunayan, mistulan na nga itong sementeryo. Pati pagliligpit at paglilinis ay hindi na rin niya nagawa. Sa mga sumunod na araw ay walang pagbabago kay Laura. Panay pa rin ang pagmumukmuk niya sa kwarto at wala na sa tamang oras ang kanyang pagkain at maging ang kanyang pagtulog. Bumabakas na rin ang eye bag sa kanyang mga mata at ilang araw na rin siyang namamaho dahil sa hindi pagligo. Lalabas lang siya ng kwarto kapag kakain o hindi kaya iinom ng tubig. Pero pagkatapos nun, babalik na ulit siya sa kwarto at magpapakalunod sa sariling luha. Isang beses sa isang araw na lang din siya kung kumain. Pati paglabas ng bahay para bumili ng ulam sa katabing karinderya ay hindi na niya magawa. Pakiramdam nga niya ay lalamunin lang siya ng mga ala-ala ni Sebastian sa karinderyang iyon. Kaya mas pinipilit niyang tiisin ang gutom. Hanggang sa sumapit ang araw ng Pasko. Lahat ng tao ay nagkakasiyahan ngayon. Ito ang araw kung saan nagaganap ang malalaking handaan sa mga bahay-bahay. O hindi naman kaya magsisipuntahan ng buong pamilya sa mga mall at iba pang pasyalan para i-celebrate ang pinakamasayang holiday sa bansa. Kabilaan din ang masasayang awitin na pampasko sa mga public places pati na rin sa loob ng mga department stores. Umaga man o gabi, makulay ang buong paligid dahil sa naglalakihan at nagdadamihang mga Christmas decorations lalo na sa labas ng mga establishmento. Sa mga billboard pati na rin sa harap ng mga kabahayan. Kung mayroon mang hindi masaya sa Paskong iyon, wala nang iba kundi si Laura. Nasa kwarto pa rin siya na parang preso dahil sa pagkakakulong doon.
Nang marinig niya ang mga awiting pampasko na pinatutugtog ng kapitbahay, doon lang niya naaalala na Christmas Day na pala ngayon. Wala sa sarili na tumayo siya, nagsuklay at lumabas ng bahay. Ewan ba niya kung bakit niya ginawa iyon? Wala pa rin talaga siya sa kanyang sarili. Hindi pa rin naglalaho ang sakit sa buong puso at kaluluwa niya. Lumabas siya ng bahay hindi para mag-celebrate kundi para tapusin ang matinding kalungkutan na lumulusaw sa buong pagkatao niya. Nagtungo siya sa isang footbridge at tumayo roon ng ilang minuto. Hindi na nga din niya alintana ang mga taong nagdaraan. Ilang sandali pa, nagtangka na siyang umakyat doon para tumalon at kitlin ang kanyang sariling buhay. Doon napatingin sa kanya ang mga taong nagdaraan sa footbridge. Ang iba sa mga ito ay umatras pa at dumaan na lang sa ibang daanan. Ang iba ay nakatingin lang sa kanya pero wala nang balak na lapitan siya. Pati ang mga tao at sasakyan sa gitna ng kalsada ay napahinto nang masilayan ang kanyang pinaplano. Lahat sila ngayon ay sumisigaw na huwag niyang ituloy iyon pero parang bingi siya at walang naririnig. Habang tumatagal ay mas lalo pa niyang inilalapit ang sarili sa bingit ng kamatayan. Humagulgol na siya ng iyak sa pagkakataong iyon at paulit-ulit niyang sinambit sa Panginoon na sawa na siya sa buhay na ganun. Gusto na niyang wakasan ito. Kaya naman akmang tatalon na sana siya sa tulay, ngunit ilang sandali pa, bigla na lang may lalaking humawak sa kanya at itinulak siya pabalik sa lupa ng tulay. Doon siya nito sinalo at niyakap ng mahigpit. Nagulat si Laura sa nangyari. Pati siya ay hindi nakakibo ng ilang minuto. Parang huminto ang oras sa paligid niya. Parang nga ding hindi na rin gumagalaw ang lahat ng mga bagay, mga tao, maging ang mga sasakyan sa buong paligid. Literal na huminto ang kanyang mundo. Tanging tibok ng kanyang puso na kinakabahan ang kanyang naririnig. Nang medyo mahimasmasan, doon lang siya lumingon sa lalaking sumagip sa kanya. Ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang masilayan ang muka ni Sebastian. Ang lalaking naging dahilan kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Hindi siya makapaniwala na ito pa talaga ang nagligtas sa kanya. Sa labis na emosyon ay nawalan na ng malay si Laura doon. Hindi na niya namalaya ang mga sumunod na nangyari. Nang siya nga ay magising, natagpuan niya ang sarili sa isang hospital bed. Nakita naman niya sa harapan si Sebastian na tila kanina pa nagbabantay sa kanya. Wala siyang pinalagpas na pagkakataon at agad niya itong kinumpronta. Bilang panimula nga, anong ginagawa mo rito? Nagulat naman ang lalaki at napalingon sa kanya. Gising ka na pala, Laura. Kumusta na yung pakiramdam mo? Bakit mo ako niligtas? Hindi mo dapat ginawa yun. Wala na tayo, di ba? Tapos na tayo. Wala ka nang dapat pakialam sa akin. Laura, huwag kang maingay. Ay, look, hindi naman ibig sabihin na kailangan na kitang pabayaan na patayin yung sarili mo, no? At bakit? Ikaw rin naman ang dahilan ko bakit gusto kong gawin yun eh. Sa ano ba kasi ang ginagawa mo rito? Ngayong okay na ako. Gising na ako. Mabuti na pakiramdam ko. Bakit ka nandito? Umalis ka na nga. Siguro naman makakaalis ka na, di ba? Hindi. Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi ko nakikitang okay na okay ka. Tumalim ang pagkakatitig niya rito. Ang kapal ng mukha mo. Matapos mo kong gawing tanga at kabit. Ililigtas-ligtas mo ako ngayon? Para saan pa, Sebastian? Binigyan na kita ng closure na gusto mo, di ba? Eh bakit naririto ka?
Hindi na dapat tayo nagkikita o nag-uusap ng tulad ng ganito. Napahawak ang lalaki sa kanyang kamay. Pinisil nito iyon gaya ng pagpisil nito noong mga panahong nagmamahalan pa sila. Ang sabi, "Laura, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo ito. Pero mula nang umalis ka sa buhay ko, 2 weeks ago, ang daming nangyari. Sobrang dami." Hindi nakapagsalita si Laura sa pagkakataong iyon. Napatitig na lang siya rito at hinihintay sa susunod na mga sasabihin nito. Ewan din ba niya kung bakit parang nasabik siyang pakinggan ang sasabihin ng lalaki kahit na alam naman niya sa kaloob-looban ng kanyang sarili galit siya rito. Alam ko kung gaano kalabis na nasaktan sa mga sinabi ko sa iyo noong huli tayo magkita. Alam ko kung gaano katindi yung naging epekto nito sa iyo. Kaya umabot ka nga din sa punto na katulad kanina, magpapakamatay ka. Pero Laura, please, makinig ka muna sa sasabihin ko ha. Lahat ng iyon pinagsisisihan ko. Alam kong hindi sapat yung paghingi ng tawad pero hayaan mo akong ibaba ang sarili ko at paulanan ka ng sorry dahil iyon lang ang magagawa ko sa ngayon para bawiin lahat ng mga nasabi ko. Nagsalubong ang mga kilay niya. Sabi pa'y, "Ano bang sinasabi mong yan? Hindi ko naiintindihan." Laura, kung inaakala mong nagkabalikan kami ng live-in partner ko mula nang hiwalayan kita, nagkakamali ka. Actually, ginawa ko lahat ng gusto niyang mangyari para magkabalikan kami. Inutusan lang niya ako makipag-break sa iyo at samahan siya sa probinsya para matanggap daw niya ako ulit. Pero pagkaluwas ko doon, may iba na pala siyang lalaki na kinakasama. Biro lang daw pala niya yung sinasabi niya sa akin na tatanggapin niya ako ulit kapag hiniwalayan kita. Dahil ang totoo, may sarili na pala siyang pamilya roon. Hindi ko naman din inakala na pinaglaruan lang niya ako. Gaya ng kung paano kita pinaglaruan. At ang masaklap pa, hindi naman pala ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Sinabi lang daw niya iyon para maging mas convincing yung pagbibiro niya. Hindi rin daw niya akalain na seseryosohin ko yun dahil sa pag-aakala niya na nagbibiro lang din akong sinasabi kong handa ko siyang balikan at panugutan kung bibigyan niya ako ng chance. Kaya, Laura, patawarin mo ako. I'm very sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Kaya naririto ako. Ibinababa ko ang buo kong sarili at humihingi ng kapatawaran sa pagiging masama ko. Ewan ba ni Laura kung bakit bigla na lang din siyang naiyak. Magkahalong galit at awa ang nararamdaman niya ng sandaling iyon. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam kung paano lokohin, paasahin at paglaruan si Bastian. Alam mo na kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Alam mo na kung bakit gusto kong wakasan ang buhay ko para nang mahinto ang pakiramdam kong ito. Oo na Laura, naiintindihan ko lahat. Kaya lubos ako humihingi ng tawad sa iyo dahil sa pananakit na ginawa ko. So, anong balak mo ngayon? Babalik ka sa akin? Dahil niloko ka rin ang inaakala mong live-in partner mo? Pagkatapos mo ako saktan at itaboy ng harapan, ngayon luluhod ka sa akin para ipagsiksikan muli ang sarili mo sa buhay ko? Gano'n na ba kababa ang tingin mo sa akin, ha? Napaiyak na rin ang lalaki sa pagkakataong iyon. Laura, sobrang nagsisisi ako. Kung alam mo lang, alam kong wala na akong karapatan na bumalik sa iyo ngayon dahil ako na mismo ang nagtaboy sa iyo palayo.
Pero sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunayan yung sarili ko sa iyong muli. Please, Laura. Pinapangako ko. Hindi na kita iiwan. Hindi ko na ulitin yun. Hindi ka na masasaktan. Magiging mabuting tao ako para sa iyo. Sebastian, ang kapal ng mukha mo. Hindi. Sigaw ni Laura saka siya humagulgol ng iyak. Sa pagkakataong iyon ay nahinto na ang pag-uusap nila ng lalaki. Pareho na lang silang umiyak habang nakaluhod pa rin ito sa harapan niya. Nang araw ngang iyon, hindi siya iniwan ni Sebastian. Hapon na sila nang makalabas sa ospital at wala na rin siyang ganang mamasyal at magdiwang ng Pasko. Kaya naman sinamahan na lang siya ng lalaki sa pag-uwi at hindi na niya pinigilan ng lalaki na sumama sa kanya. Pero hindi rin niya ito kinakausap o nililingon man lang. Pagkarating nila sa kanyang bahay, ito na mismo ang nagligpit at naglinis sa bahay niya. Ipinagluto na siya nito ng makakain at naghanda pa nga ng spaghetti, fried chicken at fruit salad na ilan sa mga pinakapaborito niyang handa tuwing Pasko at kanyang birthday. Kahit malaki pa ang galit niya rito ay hindi rin niya natiis na kainin iyon dahil bukod sa sobrang nagugutom na siya ay kahinaan din talaga niya ang mga paborito niyang pagkain. Kinabukasan naman, wala pa rin siyang imik. Kahit matipid na tango ay hindi niya mapakawalan tuwing kakausapin siya ng lalaki. Nang sinubukan siya nitong ipasyal sa isang mall para kahit papaano ay maramdaman pa rin niya ang diwa ng Pasko. Sumama nga siya pero hindi rin sila nag-usap. Nang sumunod na araw naman, hinayaan lang siya nitong magmukmok sa kwarto habang ito lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay roon. Dahil dito, nakakakain na muli siya ng 3 beses sa isang araw at luminis na ulit ang bahay niya. Paulit-ulit lang ang ganoong sitwasyon sa mga sumunod pang araw na lumipas. Ngunit sa pagsapit ng bagong taon, doon na tuluyang bumuka ang bibig niya at nagpakawala ng "Napakatanga ko." Nilapitan siya ng lalaki at umupo sa tabi ng kama. Habang siya naman ay nakasandal pa rin doon at hindi na alintana ang eye bags at magulong buhok. "Huwag mo sabihin yan, Laura. Hindi ka tanga. Sadyang nasaktan lang talaga kita at inaako ko naman yun eh." "Napakatanga ko! Napakatanga kong sobra! Dahil kahit sinaktan mo na ako, kahit ilang linggo na ako nagmumukmuk dito, kahit halos patayin ko na ang sarili ko, mahal na mahal pa rin kita." Sa pagkakataong iyon ay muling bumuhos ang kanyang mga luha. "Hindi na dapat kita pinapatawad. Hindi na dapat kita isinama pa rito. Hindi na dapat kita hinayaan makalapit pa sa akin, pero dahil sa sobrang katangahan ko, hinahayaan ko pa rin mangyari ang lahat ng ito. Sobrang katangahan." At sinasabunutan niya ang sarili sa pagkakataong iyon. Inawat naman siya ng lalaki at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Saka ito tumabi ng pagkakasandal sa kanya. "Laura, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Sadyang dinurog ko lang talaga ang puso mo kaya ka nagkakaganyan. Ako nga yung may kasalanan. Sinira ko ang pagkatao mo, sinira ko ang buhay mo. Hindi na dapat talaga pinapatawad ang isang katulad ko pero sana hayaan mong ayusin ko ito at ibalik muli sa dati. Gaya ng sinabi mo sa akin dati, subukan nating pag-usapan na mabuti ang mga problema. Ang tiwala at pagmamahal ay parang salamin, Sebastian. Oras na mabasag ito, hindi mo na maibabalik sa dati. Alam ko yun. Alam ko yun. Pero ang pinagkaiba lang natin sa salamin ay tao tayo. Isa tayo mga nilalang na nasasaktan lamang pero hindi nababasag o nadudurog. Kaya malayong malayo pa rin tayo sa isang salamin. Kahit gaano pa katindi yung pinsala, magagawa pa rin natin yung ayusin
kung gugustuhin natin eh. Kaya sana hayaan mo akong ayusin at ibalik sa dati ang nasira nating relasyon. Alam kong mahirap paniwalaan pero patutunayan ko naman sa'yo na totoo ang pagmamahal na ibibigay ko sa'yo at kahit kailan ay hindi na kita sasaktan pa. Sa pagkakataong iyon, muli niyang sinampal-sampal at pinagsusuntok si Sebastian sa braso. Muli niyang inilabas ang kanyang galit dito. Hindi niya tinigilan ng lalaki hanggat hindi namula ang pisngi at balat nito. At nang siya ay magsawa, yumakap naman ito ng mahigpit sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. May ilang minuto siyang napasandal sa dibdib nito habang nakayakap pa rin ito sa kanya. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong yumuko sa kanya at hinalikan naman ang kanyang mga labi. Noong una ay parang gusto niya itong sampalin muli at itulak palayo. Pero di kalaunan, natagpuan na lang niya ang sarili na tumugon sa halik nito. Kahit galit na galit siya rito, hindi pa rin niya matiis ang napakatamis nitong labi. Nang maramdaman iyon ng lalaki, mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Kahit papaano, hindi naging ganap na malungkot ang Pasko ni Laura. Dahil hindi naman din siya hinayaan ng Diyos na magwakas sa kanyang buhay sa ganoong paraan. Hindi nito hinayaan na hindi siya makakain ng mga paborito niyang pagkain sa Pasko na ang lalaking kinaiinisan at kinamumuhian pa niya ang mismong naghanda. Hindi nito hinayaan na maging mag-isa lang siya sa apartment nito at nakakairitang isipin man na kung sino pa ang lalaking lubos na nanakit sa kanya, ito pa ngayon ang gumagabay at nag-aalaga sa kanya para matulungan siyang makarecover sa labis na depresyon. Sa mga sandaling iyon ay nilait na lang ni Laura ang sarili sa kanyang pag-iisip. Paulit-ulit niyang sinabi na sobrang tanga at bobo niya dahil hinayaan pa niya makipagbalikan sa kanyang lalaking ito. Itinaboy na nga siya nito, sinaktan, pinaglaruan, ginawang kabit. Pero nagawa pa rin niya itong patawarin dahil lang sa mga paglalambing na ginawa nito pati na rin sa pagligtas nito sa kanyang buhay noong araw pa mismo ng Kapaskuhan. Ewan ba niya kung bakit ganito na lang siya katanga sa pag-ibig? Tinanggap pa talaga niyang muli ang lalaking sumugat sa kanyang puso. Bakit kaya pinapairal pa rin niya ang sobrang pagiging tanga? Hindi niya alam. Basta ang alam lang niya, kahit gaano siya katanga ay mahal pa rin niya si Sebastian. May nararamdaman pa rin siya rito kaya hindi na naging mahirap sa kanya na mapatawad muli ito. Sa puntong iyon, pinanindigan na talaga niya ang pagiging Tan-G-A. She's stupidly in love. Kayo, agree ba kayo na isa siyang dakilang stupid? You said it again, my heart's in motion. Every word feels like a shooting star. I'm at the edge of my emotions, watching the shadows burning in the dark. And I'm in love, and I'm terrified for the first time and the last time in my whole life. At yun na nga. Sigurado po ay marami pong nangunot ang noo o kaya ay nabwisit, nagsalubong ang kilay dahil sa mga nangyari at napakinggan ninyo sa episode na ito. Ay, ayan nyo lang guys, parang kumbaga i-chill out lang natin dahil araw nga ng Kapaskuhan o kaya holiday season. So
wag na tayo, iwasan natin yung mabwisit sa mga karakter. Kasi sa totoong buhay guys, sinasabi ko sa inyo, marami pong ganitong klase ng mga tao na nadidepress dahil po sa pag-ibig at isa nga yun sa sinasabing root cause at syempre pa meron din silang sinasabi na tanga sa pag-ibig. Nung una nga guys, akala ko sa mathematics lang maraming tanga. Pero meron din pala pagdating po sa pag-ibig, mas marami pala pagdating sa pag-ibig. Yan nga yung sinasabi natin na minsan mahirap talagang maiwasan at hindi rin natin basta-basta pwede rin na husgahan sila. Diba? Kasi nga sabi nga nila guys, wala yun talaga guys kumbaga dun sila sumasaya, yun ang pinipili nila na tatahakin kahit na sabihin natin gaano kagaling yung yung pag-a-advise mo sa kanila, yung parang best advice na hindi nila tinake, hindi nila sineryoso, hindi nila ginawa o in-apply sa buhay nila. So bahala na sila. Basta bilang kaibigan guys, kung sakaling meron tayong ganitong kaibigan, importante na impart mo sa kanya yung consequences, na impart mo sa kanya yung mga best advices or words of wisdom na pwede mong sabihin sa kanya. Well, kung hindi siya nakinig, katulad po ng si Laura, di ba? Nakatulad niyan, ginusto niya yun guys Kumbaga, hindi naman natin siya pwedeng husgahan sapagkat at the first place, siya din po ang talagang nakakaramdam ng bagay na yun. At yun nga lang, nawala din sigurado sa kanyang isipan na hindi naman din tanga, hindi naman natin pwedeng masabing tanga. Sorry for the word sa mga matatamaan. Hindi naman natin pwedeng sabihing tanga yung taong sobra-sobra kung magmahal. Diba? Mas tanga pa dyan guys, yung taong minahal na nga ng sobra-sobra, nakuha pang magloko, nakuha pang maghanap ng iba. Diba? Sa mga katulad po ni Laura, kung sakali man po na ikaw ay talagang nadidepict o nakikita mo, nare-reflect mo yung iyong sarili sa katauhan o sa karakter ni Laura dito sa ating kwento ngayon. Alam mo, nakikita ko kasi sa kanya guys, alam niyo parang hindi siya naka-move on totally, nabigla siya sa lahat ng mga nangyari at alam niyo para bang binigay niya agad yung closure na hinihingi kahit hindi naman siya handa. Diba? Ito nga yung sinasabi, parang pagkamatay kumbaga, diba? Namatayan ka bigla na hindi natin napigilan. Sabi nga nila, diba, there are 5 steps of grief. Meron yung denial, galit na galit ka, and then the bargaining, diba? Bargaining step, and then madidepress ka talaga dahil araw-araw, gabi-gabi, lalong-lalo na kung halimbawa ang dami yung memories na dalawa, and then lahat halos na pinupuntahan mong lugar ay siya ang nakikita mo. Lahat ng mga bagay na pinagsaluhan ninyo, di ba? Hindi yan malilimutan ka agad ng ganong kadali. Kumbaga may surge ng memories pagdating sa kanya, lalo na kung talagang minahal mo at tsaka binigay mo yung lahat. Di ba? At dito sa 5 steps na ito, hindi nga lang talaga fully naikutan ni Laura dahil meron pang isa. Yung acceptance. Kumbaga kasi yung ginawa niyang acceptance na nakita natin dito parang labas sa ilong. Kumbaga parang alam niyo yung sa mga mangga o iba pa mga prutas, sabi na kinalburo o yung sinasabing talagang hinog sa pilit. Parang ganon yung acceptance na ginawa niya. Napilitan siya para na maka-move on pero totally hindi naman talaga. Di ba? Kaya hanggang dun siya sa na-depress. Pero totoo po yan guys. Kanina tinatawanan natin yung ibang mga katropa natin na maaaring makarelate dahil sa ganitong nangyari. Pero totoo po yun guys. Bilang kaibigan din tayo, halimbawa, meron tayong ganitong klase na katropa na napagdaanan o pinagdaraanan nito. Totoo po yun, maniwala din tayo na nakaka-depress talaga yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, marami na rin tayo mga inatenan ng mga seminar tungkol sa mga depression at isa po talaga sa mga nagiging dahilan itong lintik na pag-ibig na ito. Totoo yun, lalo na kung ito, ginawa ka pang kabit, ginawa ka pa, diba? Masakit talaga yun guys, lalong-lalo na hindi mo pala alam na pareho hindi lang ikaw ang niloloko. Kaya sana sa mga Laura din ng mundo, ito lang din po yung masasabi ko sa inyo, sana makinig din po kayo. Hindi naman din ibig sabihin na ang tanga mo na kung binalikan mo yung taong mahal mo talaga. At saka medyo syempre kahit papaano hindi rin naman kita huhusgahan kung sakaling yun nga meron po talagang katulad ni Laura in real life na ganito yung nangyayari at saktong nakikinig sa atin. Hindi ko hinuhusgahan yung naging desisyon mo.
Hindi kita huhusgahan sa naging pakiramdam mo sapagkat alam ko naririyan pa rin yan. Hindi ka totally talagang nag-accept sa nangyari sa kumbaga sa fate ng inyong relationship. Pero sana naman respeto sa sarili. Yun ang wag nating walain sapagkat kapag halimbawa meron tayong ganito sa ating, syempre, yun yung katangi-tanging bagay na hindi natin nilet go o hindi natin pinakawalan. Maiisip mo yung tama o mali. Kumbaga, in a sense na tama pa ba na manatili ka dyan? Tama pa ba na balikan mo yan? Tama pa ba na mag-hold on ka? Di ba? Pero kung alam mo naman pala at napakinggan mo rin yung side niya, tapos dun pa nga sa sinabi ni Sebastian kanina, di ba sa story na niloko lang daw pala siya, parang sinabi game lang pala, biro lang pala daw nung parang kumbaga pustahan ng datingan na sige nga makipag-break ka nga dyan kung talagang mahal mo ko, parang ganon. And then sinunod naman ng uto-uto, di ba? Andun yung karakter niya ng pagiging uto-uto, nandun yung karakter niya na pagiging, alam mo yun, namamangka sa dalawang ilog, di ba? Kaya kumbaga parang, Diyos ko naman Laura, sana nag-iisip ka, di ba? Nagawa niya na yan, nagawa niya na ng once. Sigurado yan magagawa niya yan twice, thrice. Ilan pa ba ang kailangang mangyari na ganito? Again, hindi ko hinuhusgahan yung nagdesisyon mo, hindi ko hinuhusgahan yung pakiramdam mo o kaya yung nararamdaman mo towards kay Sebastian dahil sabi ko nga sa inyo, sige, bigyan natin siya ng chance. Pero hindi ba nakakatakot yung bibigyan mo siya ng second chance na parang ganun yung naging pinanggalingan? Diba? Nalaman mo mula sa bibig niya yung nangyari na andali pala niyang ma-brainwash, andali pala niyang mauto. Paano kung maulit? Diba? History repeats itself, sabi nga natin. Makakaya mo pa kaya? Yung first time pa nga na nangyari sa'yo yan, Laura, nagkaganyan ka na. What more? Kung halimbawa nangyari ulit ito, wag naman sana for the nth time. Nako, dun ka na talaga. Sige, ganito na lang ang usapan natin na kung sakali man na inulit pa ito ni Sebastian, kung sakali man merong katulad ni Sebastian in real life na nakikinig at eksakto sa atin dito sa topic na ito, binigyan ka ng second chance, huwag mo sasayangin. Siguraduhin mo na lumabas dyan sa bibig mo na siya na lang, wala kang ibang mamahalin, pahahalagahan mo na yung second chance na binigay sa'yo. Gawin mo. Huwag lang puro salita. Dahil ikaw yung tipo ng tao na talagang madaling ma-brainwash at saka hindi mo alam na i-weigh out kung sino talaga ang tunay mong mahal. Diba? Parang ganun. Kaya parang ang hirap din naman para sa kalagayan po ni Laura na, diba, na mag second chance, bibigyan mo ng second chance pero baka worst yung mangyayari pa sa susunod. Kaya dapat sa mga katulad mo maghanda ka lang dahil sa mga katulad ni Sebastian na masyadong marupok, delikado tayo dyan, di ba? Again, respeto sa sarili, huwag nyong baliwalain, huwag nyong iwawala sa inyong mga sarili yan. Kumbaga, ibinigay mong lahat pero make sure naman may pagmamahal ka kahit katiting sa sarili mo para nang sa ganon, yung paggalang o respeto mo bilang tao na sinayang, sooner or later ay magkakatulong talaga yan para ma-reach mo yung sinasabi nga natin na acceptance ay hindi lang dahil sa closure kundi acceptance na never na. Tama na yan. Diba? Bigyan natin ng second chance. Sige, pero maging mapagmatsyag ka sa mga senyales, ika nga natin, kapag halimbawa paparating na naman yung panibagong problema, panibagong sagka, kumbaga, dito sa isang relationship na katulad ng nangyari sa inyo. Diba? Nandun pa rin tayo, syempre, hindi po deserve ng lahat ang second chance unless ikaw mismo ang magpapaubaya, ikaw mismo ang magbibigay at matatanggap mong muli kung ano mang mga pwedeng mangyari sa inyong pagsasama. Diba? Andyan na, may trust issues, pero kung talagang gusto mo pa rin na mag-make up siya para sa'yo, ikaw bahala. Basta, ang sinasabi lang namin, sana maging pangmatagalan, sana pick upin ninyo yung naging aral doon sa nangyari nung una at naway hindi na maulit yung nangyari noong umpisa. Diba? Panalangin na lang natin yan, guys, para, diba, hindi naman nakakatakot o hindi naman sa tinatakot natin yung mga katulad ni Laura in real life. Diba? Concerned lang naman din tayo sapagkat yan na yung naging impact sa'yo. And Merry Christmas.
Yun na lang sinabi. Maraming salamat guys sa lahat ng mga nakatutok at tumutok sa ating kwento. At tuloy-tuloy nyo lang pong suportahan ng channel na ito para mag-boom din po ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Sa mga nakikinig po, syempre na mga tigapakinig natin from HTV, Sindak, Haunted History, Pulang Likido. Opo, ako po si Red. Ako po yung napapakinggan nyo rin dito sa channel na ito. At yun po, ako yung common denominator nilang lahat sa channel na yon. Once again, pwede ka mag-send ng iyong kwento sa reddiaries2021@gmail.com at handa po si Admin Clayden na tatanggap din po sa inyong mga kwento. At maraming salamat sa mga nakapagpadala na at i-check po natin kung paano natin iaayos yung mga ibang story na natatanggap natin. So sana ay kapit lang sa matigas guys, huwag kayong madadala kumbaga. Dyan lang po kayo, stay tuned, baka malay nyo the next episode, kwento na po ninyo ang may feature din natin dito sa RDTLS. Yan po ang kwento ni na Laura at ni Sebastian mula po sa isang tunay na kaganapan at karanasan talaga ng isang sender natin mula sa ating email na isinulat po at inedit syempre ng ating kaibigan na si Draven Black. Sinusubukan na rin po natin syempre na explore yung iba pang mga pwedeng maging tema patungkol po sa pag-iibigan at sana din po huwag kayong mahiya na mag-share dito po sa nabanggit kong email. Andyan po sa description section ng ating video at yan po ang naitala natin ngayon dito sa kasaysayan na naman ng pag-iibigan sa Red Diaries. Hanggang sa muli, ako po muli si Red. Maraming salamat, Team I. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries.